Tapos yung gamit ko dyan mostly yung yung spirulina. Noon ko pa gamit na kasi healthy yung breeder at saka sa YB ko binibigay. Binibigyan ko na sila nung Nestogen na nakapack, yung orange. So ito yung anak nung pinakilala ko kanina ng unang producer ko. Anak nung Banhi 52. So ito yung 75% Banhi. So unang kuha ko nito, ang laking ibon pero nag 4th placer siya ng fundraise. Nag superset winner. Complete clacking siya sa sa OLR. Saan OLR, sir? SM Season 2. Oh, use. Marami nag-complete clock, sir. Marami doon kasi yung pinaka last lap is zero clacking. Yun yung pahirapan. Ah, okay. Yung kasabayan ni Dave Cruz. Pero ito, isa sa Daybird na dumating nung araw na yun. Nag-first nun si Sir Amilim. Ah, kumbaga kinapos lang siya, sir, ano? Yung darating na yun, solo sana yung makukuha nung nun. Takot sana lahat, ano? Pero halos lahat ng nito, mula't simula, halos sumakot to ng 5K winner, 2,000, 1,000, 500, halos laki na ako nito sa pooling, halos 200,000. Oh, ito mo ulapotid. So, kahit malaki siyang ibon, mabilis. Laki. Ang bilis. Multiple pooling winner to. Ilang kilometer yan bago magbigay ng matulin na lipad? Simula hanggang dulo, nananalo to eh. Simula nung sa malapit hanggang sa malayo? Simula kasi nag 3 times first placer to, libo pa sila. 3 times for third placer, tapos 1 time fourth placer. Oh, gusto mo ko lapatid. So, matindi pala to. Kumbaga, dyan pa lang pala, nakabawi ka na sa gastos mo, sir. Yung isang kasama nito, yun yung nabili sa akin. Tapos yan, sir, ginawa mo ng breeder. Bali nakapares ngayon siya. Doon sa overall ko din na season 3 ng ESM, na top placer ng first lap. So, ito yung isang winner na nag-overall sa ESM, nag-top placer ng first lap derby. So, season 3 So, ito yung Ban Luis. Banhi, combination ng Luis. Ito mga kalapatid. So, pang ilan yan sa overall, sir? Pang 38 siya sa overall. So, nag-top placer siya ng first lap. Ayun yung nakuha ko sa kanya. Ayos ito mga kalapatid. So, yung ibon na to, medyo kinapos lang siya nung 500 kilometers. So, hindi siya pumarte doon sa superset. Pero pumasok siya sa overall kasi ang ganda ng speed niya nung first lap. Hanggang dun sa kinapos lang siya nung last lap. Ito mga kalapatid. So, tapos yan, sir, ginawa mo ng breeder. Bali sinalpak ko dun sa mga kak. So nag-natural pairing siya dun sa kapares niya, yung winner ko din ng ESM. Winner sa ESM. Abangan natin yung mga magiging anak nito. Nag-natural pairing sa winner niya sa ESM, One Loop Race. Ayan, good luck kay Sir Anthony sa mga susunod pa niyang karera. Ito, hinga naman natin si Sir Anthony ng tips. Mga kalapatids, pagdating sa breeding, continuous continuous conditioning ako kasi once na para pag nag-mating ako, once na gamitin ko sila, nasa condition na sila. Yun ang ginagawa ko sa breeding. Tsaka hindi ako last pag kasi sagad ako sa 3 clats kaya marami akong breeder eh. So halos isang line lang naman, iniikot ko lang sila. Pagdating sa pairing, ang mostly ginagawa ko, kahit sabihin na panlaban, mahilig talaga ako sa line breeding. Yun ang malimit na ginagawa ko sa pagpe-pairing ko. Pero doon ako nagbe-base sa, siyempre, winner. Halimbawa, winner siya at nagpo-produce, doon ako nagbe-base ng pairing nila. May time ako na kahit yung golden pair ko, binabaklas ko sila doon sa ibang pair. Ang points ko doon is baka mag-produce pa sila na mas higit doon sa ginawa nung unang pairing. At saka tinitingnan ko din kasi kung saan naglalabas talaga yung hen or cock ng winner. Kung sino yung nagpo-produce ng maganda sa kanila, yung hen or cock. Yun ang laging ino-observe ko eh. Tapos may ibon ako dyan na producer, yung Bunny. Ang na-observe ko sa kanila, pag sumobra sa inbreed, hindi siya nag-work. Ang best pairing niya para sa akin yung Bunny 52. Dun siya sa outcross. Okay siya dun sa line breeding, pero sa inbreeding hindi siya nag-work. Short to middle distance. Hindi siya dumudulo. Kaya okay siya sa line breeding. Tapos sir, pagdating naman sa supplement, yung mga ginagamit ko, yung kayang i-afford sa mga yung mabilis siya mabili, kagaya ng mga dextrose powder, spirulina, mga red cell.
Tsaka yung B22, mga pula-puti, mga ganun. Tsaka mga Victory, mga grids. Ayan, mga basic na nabibili lang dyan sa ano. Hindi mahirap siya kuhanin sa ano, poultry. Nandiyan siya anytime. Tapos yan kasi yung gamay ko na pagdating sa supplement. Yan, may gumagawa din ako ng sarili kong probiotics. Kumbaga, hindi ko pinapahirap yung ano yung masyadong mga mahal na supplement. Hindi ako, mga mumurahin lang. Effective naman kasi yun ang pinaka gamay ko at nananalo sa akin. So, nakapokus talaga ako sa breeding kasi lalo na ngayon, OLR lang naman yung inaanuan ko. So, itong NDR, so yun yung darating na ano. Sana lumusot ulit tayo. Tapos pagdating sa nag-pair na sila, nag-egg na sila, so yung chine-check ko lang dun yung ano pag magaspang yung itlog, kumbaga hindi kailangan, yun, inaalis ko yun. At pag napisa naman na siya, chine-check ko lang naman dun yung sa, may labas siya sa pusod. So kinakal ko siya kasi syempre sayang yung panahon, pinapaitlog ko na uli siya. Para makahabol doon sa breeding. Hindi ko na siya binubuhay pa pag may labas yung pusod. Kasi sa akin sir, based on my experience, kasi nung nagpalaki ako ng YB na labas ng pusod, pagdating nung nasa age na siya ng ano, mahina yung sakitin, kaya yun yung experience ko. Kaya tinakal ko siya, bata pa lang. Pag 10 days old na yung yung inakay ko, so nagbibigay ako ng pula-puti. So mostly yung ginagamit ko doon yung pula. Sa isang linggo, ang 2 to 3 times lang ako nagbibigay ng calcium. Tapos yung multivitamin sir, araw-araw na? Araw-araw yan. Wala akong pala dyan kada gabi. Nagbibigay ako ng pula. Tapos yung gamit ko dyan mostly yung yung spirulina. Noon ko pa gamit na kasi healthy yung breeder at saka sa YB ko binibigay yung spirulina na gamit ko. So proven ko na rin siya. Tapos before siya magpisa yung yung breeder ko, binibigyan ko na sila nung Nestogen na nakapack, yung orange. Yun na yung pinakatubig nila sa umaga sa mga breeder ko. Hanggang sa lumaki na inakay? Oo, hanggang sa lumaki. Yun ang inano ko, yung Nestogen na pang-infant na kulay orange. So, pagdating naman sa pagwalay, pag nakita ko na goods na siyang tumuka, tinatanggal ko na. Based sa experience ko dahil lalo na pag OLR ang papasahan mo, kailangan matuto siya sa sarili niya. Kasi alam mo naman, pagdating sa libo ang ibon dyan. So, para sa akin sa akin lang to. So, nagwa 1 day 1 eat ako dun sa pinapasa ko sa OLR ko. Para pagdating dun sa kaya niya makipagbasagan, makigulo. Yan, maraming salamat po, Sir Anthony. Ayan, Sir Anthony, tingin mo naman ano yung pinakang importante pagdating sa breeding? Pagdating sa breeding, para sa akin, kumuha ka ng yung best, yung sa respectable pan-share para sa akin. Dun sa, alam mo, nananalo. Kasi, di baling mag-invest ka sa isang piraso kumpara doon sa bibili ka ng marami, makakamura ka, pero mapapamura ka. Mas okay yung isang piraso na quality. Doon ka sa respectable pan-share. Na alam mong bibigyan ka ng tama at bibigyan ka ng yung magiging goal mo na alam mong ipapanalo ka. Tsaka doon sa nakuhanan nyo ng ibon, yun pa mismo yung magtuturo sa inyo, magiging mentor nyo pa.